Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal at kawani ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group of the Philippine Army. At ito po ang Salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Sunday, July 27, 2025 at ginugunita po natin ang World Day for Grandparents and Elderly. Naranasan mo na bang magdasal ng paulit-ulit, ngunit parang walang sagot? Napapagod ka na ba? Hindi lang sa katawan, kundi sa damdamin at isipan? May dinadala ka bang lungkot, panghihinayang, o pagod na hindi mo maipahayag? May sinasabi dito ang salita ng Diyos sa araw na ito, lalo na sa ating mga lolo at lola at nakakatanda. Ang ating unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, napakinggan natin ang kwento ni Abraham, matanda ngunit matapang manalangin. Paulit-ulit na humihiling si Abraham sa Diyos, Panginoon, kung may 50, 40, 30, 20, hanggang 10, at sa bawat paghingi, nakikinig ang Diyos. Ganito rin ba kayo manalangin? Tahimik kayong nananalangin para sa pamilya, para sa bansa, para sa amin. Hindi nauubos ang tiwala ninyo. At dito namin natutunan ang lakas ng panalangin para sa ating mga sundalo kahit pagod na sa misyon, kahit malayo sa pamilya. Manalangin pa rin. Kahit mahina ang buses mo, malakas ka sa Diyos. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Lucas, sinabi ni Jesus na ang panalangin ay panalangin ng isang anak, hindi ng ibang tao. Sinabi ng mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. At ibinigay ni Jesus ang panalangin Ama namin, hindi boss namin, hindi hari namin, kundi Ama. Ibig sabihin, may relasyon. Hindi kailangan ng perpektong pananalita. Ang kailangan ay bukas na puso. Kaya kung pagod ka na, kung hindi mo alam ang sasabihin, sabihin mo lang, Panginoon, kailangan kita. Sapat na yun. Sa ating ikalawang pagbasa, mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, sinabi ni San Pablo na manalangin tayo dahil pinapatawad tayo ng Diyos. Sinabi niyang pinawi ng Diyos ang ating pagkakautang at ipinako ito sa krus. Ibig sabihin, hindi tayo lumapit sa Diyos para magpabait muna. Lumalapit tayo dahil minahal niya tayo kahit tayo'y makasalanan. Kaya kahit ikaw ay nagkamali, nanlamig o lumayo, manalangin ka pa rin. Ang Diyos ay hindi nagsasawa. Hindi siya nasusurpresa sa mga sugat mo. Ang gusto niya, bumalik ka. Kaya ngayong araw ng mga lolo at lola at nakakatanda, pinasasalamatan namin kayo sa inyong pananampalatayang hindi sumusuko, sa inyong panalangin nagtataguyod ng mga pamilya at sa lahat ng may laban sa loob. Sa sundalong pagod, sa amang tahimik na umiiyak, sa inang nagdarasal gabi-gabi, sa lulong patuloy na umaasa, huwag kang bibitaw sa panalangin. Ang Diyos ay nakikinig. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging totoo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, salamat sa aming mga lula at lolo sa kanilang pananampalataya at kabutihan. Pagpalain mo silang may lakas, kapayapaan at pag-asa. Pakinggan mo ang mga panalangin ng aming mga sundalo, lalo na sa oras ng pagod, takot at katahimikan. Sa bawat laban sa loob, ikaw nawa ang maging lakas. Ikaw nawa ang maging pag-asa. Ikaw nawa ang maging tahanan. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya
ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.